morning guys, good morning po sa ating lahat muli mga kababayan. So ito naman pag-usapan natin naman ang ating mahal na Pangulo mga kababayan. Ako'y naawa at nahabag dito sa ating mahal na Pangulo. Pagkamat maraming ginagawa sa bayan natin para iunlad, ikakaunlad ng bayan natin, para sa taong bayan ng lahat ng kanyang ginagawa. Subalit marami pa rin mga kumukontra mga kababayan. Marami pa rin mga hindi naniniwala sa kabaitan ng ating mahal na Pangulo, sa kasibagan ng ating mahal na Pangulo to fight against corruption mga kababayan. At sa isa lang sa aking pananaw mga kababayan, sa aking pag-analisa, sa aking pag-analisa mga kababayan sa ating mahal na Pangulo, nang namatay po si Juan Ponce Enrile na kanyang personal advisor, parang wala na siyang pangil mga kababayan Wala na siyang ibang pinagkakatiwalaan sa kanyang administrasyon, lalo na dyan sa justice lalo na sa justice system natin. Kasi siyempre hindi naman sa abogado, unlike na nandun pa si Juan Ponce Enrile, sa kanya medyo matapang-tapang pa siya ng konti mga kababayan. Kaya nakulong ito si Rodrigo Roa Duterte mga kababayan. Pero nang namatay na ito si Juan Ponce Enrile, parang sa nakikita ko mga kababayan ay dinumero ang kanyang pagkilos. Medyo hindi siya masyadong sa kanyang mga desisyon mga kababayan. Kasi parang nahinaan na ako kay PBB mga kababayan, sa totoo lang. You are the president, you have the power. Kung sa akin mga kababayan, sa akin lang opinion, marami naman mga magagaling na abogado dyan, mga magagaling na mga dating justices sa Supreme Court. Why should PBBM kumuha siya ng mga advisor niya na humingi siya ng tulong, lalo sa batas mga kababayan, para itong mga sumusubra na sa batas ay mabigyan siya ng magandang advice, lalo na sa batas. Kung ako kay PBBM, andyan si dating Senator Frank Drilon, isang matalinong abogado, isang magaling na senador. At ito naman mga palaging kumukontra sa mga Duterte. Bakit hindi mo kunin yung advisor mo? Si Ascuna, si Carpio, si dating ex-Justice Carpio, at si Ascuna, mga kababayan, di ba? Yan ay mga magagaling na klaseng tao. Kung ako sa kanya, I humbly ask them to join the administration for the purpose of tulungan siya, bigyan siya ng advice, lalo na sa mga legal, para hindi siya mabinggo mga kababayan. So sa tingin niyo mga kababayan, tama ba ang aking speculation? Tama ba ang aking pag-analisa na kulang talaga siya mga kababayan? Lalo na sa legal ng mga opinion. So kung ako sa kanya, kung ako kay PBB, may 2 taon pa naman siya, halos ilang months pa naman siya, more than 20 months pa, 27, 26. Ang 27 whole year pa, di 12 months pa yon.
plus ang 6 months ng June, May 5 months, and 17 months, plus ang ilang taon, mga halos 22 months pa siya na nakaupo sa bilang presidente. Kung ako sa kanya, bakit kaya hindi niya gawin yun, mga kababayan? Humingi siya ng tulong sa mga wag lang sa mga munsod. Wag lang sa mga munsod, mga kababayan, kasi yan talagang sobrang galit sa Marcos yan, mga kababayan. Pero kung ako kay Mr. President, why should I to pick ex-Justice Carpio, ex-Justice Ascuna, or Gutierrez, Mercedita Gutierrez, no? Kahit mga dilaw yan, alam ko galit yan sa mga Duterte. Para mabigyan siya ng advice, legalidad, what to do para sa ikabubuti ng bayan natin, mga kababayan. Kasi itong mga Duterte ay sobrang-sobra na talaga ang kanilang ginagawa sa bayan natin. At itong mga senador na kanya mga kakampi ay sobra-sobra na. At itong mga taong nagbabatikos sa ating mahal na Pangulo, sobra-sobra na. At itong mga fake news ay sobra-sobra na, mga kababayan. So dapat, kung ako kay PBBM, bakit hindi mo itry? Mr. President, why you should try pick up Senator Drilon, ex-Senator Drilon, isang magaling na abogado, ex-Justices Ascuna, Gutierrez, Carpio. Both of them are matatalino at magaling sa batas. Kaya humingi ka ng tulong sa kanila. Kaya nakapaligid kay BBM, mga kababayan, ako hindi na ako 70% lang ang tiwala nila sa aking palagay, mga kababayan. Wala pa nga. Yan lang yung DILG secretary niya. Matagal na pala yung warang pamaris na yan. Bakit hindi nag-coordinate sa Interpol? Kaya mga kababayan, kawawa ang ating mahal na Pangulo talaga. Pero still, kahit anong gawin nila, andyan ang Panginoon, hindi pa rin nila napababagsak. Kasi nasa tama siya, mga kababayan. Kasi nandito tayo, mga taong bayan, na nagsusuporta sa kanya. So, yun lang po ang aking mga napag-isipan, mga kababayan. So, kung anong sa tingin nyo, please comment down below dyan. And please share this munting vlog at malaman ng taong bayan, mga kababayan, na tayo, ginagawa natin ito para sa bayan natin. Ginagawa natin ito dahil mahal natin ang bansang Pilipinas, mga kababayan. Sige, dito na lang tayo. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. God bless us all. Bye-bye.